Tiwala ang isa sa mga mambabatas na sufficient in substance and form ang inendorso niyang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tatalakayin pa ng Justice Department kung pag-iisahin yan at ang isa pang reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ipinamahagi ng House Committee on Justice ang abisong ito sa mga miyembro nito para sa kauna-unahang pulong ng komite sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa February 2. Kasama sa paksa ang pag-consolidate o pag-isahin ang dalawang reklamo. As far as the Justice Committee is concerned, dapat isang impeachment complaint na lang ang pinag-uusapan natin. Kasunod nito ang pagsuri kung sufficient in form ang reklamo. Pag sinabi po nating sufficiency in form, we have to check if the complaint is signed either by a private individual or a House member. If it is signed by a private individual, we have to check if there is the accompanying resolution by a House member. And then in both cases, dapat verified yan, pinanumpaan before an authorized administering officer. Kung lusot sa sufficiency in form, sufficiency in substance naman ang titingnan. Dapat kasi yung grounds masuportahan ng facts provided in the impeachment complaint. And when we say facts, this must be based on personal knowledge or authentic records. Sa Kamara, karamihan pa rin ng mga kongresista ay mga kaalyado ng Pangulo. Kaya para kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, ang pinakamalaking hamon para sa kanila ay ang manatiling independent. The faith and allegiance that we have, we owe it to the Filipino people and not to anyone else. We do not owe it to the President, neither do we owe it to the second highest official of the land. Kumpiyansa naman ang isang endorser ng pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na sufficient in form and substance ito. Ang laman nun ay ang katotohanan ng nangyari sa flood control corruption scandal at sa direktang papel ng Pangulo rito, kaya kailangan siyang managot through impeachment. Malakas yan lahat. Ngayon, of course, yung pangatlo, yun yung nagtutukoy sa pinakadirektang partisipasyon ng Pangulo dahil siya mismo ang nag-utos ng insertion ng 100 billion pesos sa 2025 GAA DPWH budget. Si Tino ay complainant noon sa isa sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong malapit nang matapos ang 1-year bar sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa parehong impeachable official, naghahanda siyang i-endorso ang panibagong impeachment complaint laban sa bise. Ready to file. Sa esensya, same ground, betrayal of public trust, kaugnay nung winaldas na 612.5 million total in confidential funds, kasama yung 125 million na nagastos in 11 days. Tapos meron lang update dahil may bagong information, specifically yung affidavit na sinabmit sa ombudsman ni Madriaga. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.